God. Samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Amen. Hallelujah. Dakila naming Ama, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may akda ng araw na ito, ikaw na nagtakda ng araw na ito, Ama. Lumalapit po kami with a humble heart, O Lord, because we know that you cannot reveal your word, your revelation to us unless we approach you with a humble heart, O Lord. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, humihingi kami ng inyong, wala po kaming kakayahan, Ama, kaya humihingi po kami ng gabay at patnubay sa inyo, Ama, upang ikaw ang magpaliwanag ng mga salita mo na aming babasahin, at ikaw ang tumimo sa aming mga puso, magtimo sa aming mga puso, Ama, ng mga salitang ito na mapag-aaralan sa umagang ito. Hindi sa kung gaano kahaba o kung gaano kaikli ang mga mapag-aaralan, kundi kung paano kumilos yung banal na espiritu sa aming mga buhay dahil nagpapasakop kami sa mga dakilang kalooban mo. Yun po ang mahalaga, Amang Banal. At yun nawa ang mangyari sa umagang ito. Sakupin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Patuloy mong buksan ang mga puso, ang mga espiritual na mga mata at espiritual na mga pandinig na mga nakikinig sa umagang ito, Ama, at patuloy na pag-alabin mo, Amang Banal, ang aming mga pananampalataya, dakilang Diyos. At nawa ang inyong presensya, ang siyang patuloy na maitaas namin, ang inyong dakilang kalooban, ang siyang patuloy na maitaas namin, Ama, sa umagang ito. Ito pong dalangin namin, Ama, muli ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Amen. Bago po tayo umupo, nais ko pong samahan niyo ko sa pagbabasa. John 14, verse 14 to 26. Amen. Amen. John 14, verse 14 to 26. Amen. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Amen. Malinaw po yun. Hindi kailangan ng malalim na. Amen. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Malinaw din po to. Amen. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Amen. Praise God. Verse 17, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. No? Sapagkat hindi nito siya nakikita at ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Amen. Salamat sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa mga verse 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Amen. Verse 19, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Amen. Verse 20, sa araw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Praise God. Amen. Verse 21, ang mayroon ng aking mga utos ay tinutupad ang mga yaon at siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Amen. Praise God. Sa verse 22, si Judas, hindi ang Iskarioto, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari sa amin mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi sa sanlibutan. Verse 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya. At siya'y gagawin aming tahanan. Amen. Ang umiibig sa akin ay hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita.
At ang mga salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Amen. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat, last verse, ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Amen. Praise God. Maraming salamat sa Panginoong Diyos. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Praise God. Amen. Napakaganda ng mga pananalita ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Amen. At tunay nga na sa mga oras na ito, tinutupad ng Diyos yun. Amen. Tinutupad ng Diyos ito, tinutupad ng ating Panginoon Jesus sa atin. Amen. Na naglilingkod ng tapat. Amen. Ang exhortation na ito, amen, ay inspired sa pangangaral ng ating kapatid na what Holy Ghost was given for. Amen. Amen. Bakit kailangang ipadala ang banal na Espiritu? Amen. Praise God. What was God's purpose in sending the Holy Spirit? Amen. Praise God. We find here that sending the Holy Spirit, God has one purpose. Amen. That God Himself might dwell in His church and to continue His plans to the church. And because God was in Christ, continuing His plans through Christ, through the church. Amen. No? Praise God. We know that the Holy Spirit is God. Alam natin na ang banal na Espiritu ay ang Diyos. Amen. And all that was with God, ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. At ang ating Panginoong Hesukristo sa mga oras na ito ay tumatahan sa kanyang piniling church. Amen. At sa oras na ito, amen, nagmamanifest ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan sa church. Amen. We have to realize that, no? We have to realize that, or else, praise God, may kulang. Hallelujah. Bakit nga ba ipinadala ng Diyos? Amen. Kasi ang exhortation na ito ay nung mabasa ko yung pangangaral ng ating kapatid, mahaba. So sabi ko, hindi kakayanin yung ganong kaano. At hindi rin naman ako sanay na nangangaral ng ganong kahabang, amen, pangangaral. Praise God. So sabi ko, ano bang nais ng Panginoong Jesus? Ano bang nais ng Diyos? Bakit kailangan niyang ipadala ang kanyang banal na Espiritu? Amen. At yung huli na binasa natin na sinabi niya na sa verse 26, but the Comforter, which the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Ituturo niya at ipapaalala niya ang lahat. That's because of one reason. No? God wants us to go back to His original plan. To His original plan of fellowship, because God loves fellowship. God loves communion. No? Ipapadala niya yung banal na Espiritu sa atin upang makabalik tayo doon sa kailangan ng Diyos. Yung fellowship, yun ang kailangan ng Diyos sa atin. No? Yun ang nawala sa tao ngayon yung fellowship, yung tamang fellowship. Bakit? No? Bakit? Kasi nawala sa kanila yung banal na Espiritu. Pag nawala yung banal na Espiritu sa'yo, mawawala ka dun sa tamang pagsamba sa Diyos. Pag wala ka sa tamang pagsamba sa Diyos, amen, walang fellowship na kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Doon tayo ibinabalik ng Diyos. Kaya niya pinadala sa atin yung kanyang Holy Spirit. Amen. Kaya niya muling isinugo ang Comforter. Amen. He lost that fellowship because sin will not let him do it. No? Then God made a flesh and He dwelt among us, sabi niya. In order that He could come back again to man
and live in man, and restore man to the state of communion with Him. And give him back the communion that was lost, the fellowship that was lost when Eve made a mistake, when Eve committed a sin. Amen. That's the purpose of the Holy Ghost, kaya niya sinend. No? Pero ngayon, gaya nga ng napapag-aralan natin, kasi madaling mag-grieve ang Holy Spirit. No? And gaya ng nabanggit kanina, at nabanggit din ito ng propeta, lalong-lalo na nagaganap ito sa mga manggagawa, sa mga ministro, sa mga gawain ngayon na ipinapalagay nating nangunguna, mga pastor o mga ministro na nangunguna sa church. Nagaganap sa kanila yung mga bagay na ito. Yung walang yung hindi pagkakaroon ng humbleness o ng humility. Sabi ng prophet, you cannot approach God without humility. When God spoke to Moses, when God commissioned Moses to Egypt, He asked him to remove his sandals. He asked him to remove yung pangyapak niya. If Moses did not remove yung kanyang kung hindi niya inalis yung kanyang pangyapak, palagay niyo kaya magiging kalugod-lugod siya sa Diyos. He will not be able to approach God. So, kaya napakahalaga, nabanggit din kanina, napakahalaga na kailangan may pagpapakumbaba tayo sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, sa panahon ito, napakalaganap na ng kasamaan. Napakalaganap na, katulad din ng mga nabanggit kagabi, yung mga masasama, na nagiging sobrang sama, yun yung mga ipinalalagay na katanggap-tanggap na. Hindi na, dati-dati, sabi nga may nabanggit nga kagabi, dati-dati kapag daw mahahaba ang suot ng mga babae, na merong isang babae na nagsuot ng napakaikli. Siya na yung naging topic sa buong bayan. Kasi, praise God, hindi karaniwan yung ginawa niya. Amen. Pero ngayon, kapag ka nagsuot ka ng mahaba, ikaw naman ang hindi ka tanggap-tanggap, no? Praise God. So yung mga bagay na yun, nawawala na yung tao dun sa tamang kalooban ng Diyos. Kaya pinadala ng Diyos yung banal na espiritu upang turuan tayo kung ano yung pati sa tamang pagkilos at tamang pananamit. No? Mapuri at maging kalugod-lugod ang Diyos. Kasi paano nga naman makikipag-fellowship ang Diyos sa iyo kung sa paraan pa lang ng pananamit hindi ka na nagiging kalugod-lugod sa kanya. So, in these last days, sabi nga, He is expecting us a great thing. No? God is expecting us a great thing because there's much given. Mas marami ang ibinigay ngayon sa panahong ito. Amen. So, that's why much is required. Much is given and much is required. God is requiring much. Kasi, kung titignan natin yung pagtakbo at paglakad ng church ages, amen, mula sa umpisa, kakaunti lang yung requirement sa kanila. Pero pagdating ngayon, mas mabigat, mas marami ang requirement. Kasi, dito lahat ibinuhos yung kapahayagan. At meron pa bang kapahayagan na hindi pa naihahayag? Katulad ng nabanggit, lahat ay naihayag na sa propeta. Amen. Praise God. Pero kailangan magkaroon tayo ng mamaya meron akong babanggitin na tungkol din sa mga bagay nito. At minsan ako rin ay nagiging guilty dahil hindi ako nagiging praise God, dahil hindi ako nakakasunod minsan. Amen. Sabi ng prophet, you are not converted, you are not true born again until you receive the Holy Ghost. Naniniwala po kayo doon. Amen. You're not converted or you're not a true born again until you receive the Holy Ghost. Amen. Hindi sapat lang yung naniniwala ka kasi tama yung maniwala. Amen. Pero hindi lang yun hindi sapat yun. Amen. Kasi maging ang dyablo,
naniniwala din na may Diyos, naniniwala din sa Panginoong Hesukristo at nangangatal pa. Amen. So hindi lang 'yun. Amen. Napakahirap, praise God, kung ating titignan, sabi nga ni Paul, amen. Grieve not the Holy Spirit of God. Amen. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of redemption. You know? Because once you grieve the Holy Spirit, you lose the fellowship with God. Amen. No? Meron po akong isa-cite na isang example na maging sa akin ay nagkaroon ito ng malaking impact. Amen. Hindi lang po sa mga kalalakihan, kundi sa mga kapatid din natin na mga babae na praise God, na dumadating sila sa mga ganitong pagkakataon o sa mga hindi lang limitado sa ganitong kaisipan, kundi sa iba't ibang sitwasyon din. Amen. Alam natin na ang kaisipan yun yung battleground. Amen. This is where the battle happens, no? The greatest battle ever fought, sa kaisipan nangyayari yan, no? Praise God. Merong isang kapatid na nagpatotoo. Amen. Sabi niya, pinalaki siyang kausap niya ang prophet.